3. Kasama natin si Tita Winnie Cordero sa Win Today. Nagbabalik po ang Win Today. Oras po natin 16 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating Father's Month celebration, ito po ngayon para sa ating For the Win, ang mga tatay na may kakaibang talento, talaga namang skilled at saka talented. Kasama natin dito sa studio isang visual artist at siya rin po ay isang plantito. Tama nga ba? Okay. Plantito painter. Yon. Plantito painter dahil kagandahan po ang kanyang mga likha. Kasama natin si Yance Eriola. Hello, Yance. Hello po, ma'am. Hi, kamusta? Po. Naku, maraming huwag kang kabahan. Magkukwentuhan lang tayo. Itaas mo ng konti ang mic mo. Yan, very good. Para marinig tayo ng madlang people. Yance, kailan ka pa nagpipinta? Simula po nung 2021, nung pandemic po, nag-start lang po. Talaga ba? Paano mo na-discover na ikay magaling palang pintor? Dati po colored pencil lang po gamit ko eh. Tapos trinay ko pong mag-painting. Okay. Yun, hanggang sa napansin po. Really? Opo. So, colored pencil. Wait, saan nanggaling ang impluwensya ng artistry mo? Meron ba sa ibang miyembro ng pamilya mo na ganyan? Meron po mga lolo ko, tito. Mga lolo. Okay. Opo. And then, nakikita mo ba sila na nagdo-drawing, nagpe-painting? Hindi po eh. Nag-fine arts din po ako. Fine arts. Pero hindi pa ako nakatapos eh. Pero naglipat po ako sa creative graphics po. Okay. So, ang inclination mo talaga arts? Opo. Visual arts. Opo. Okay. Tapos, ito meron kang sample na mga dala-dala dito na ano ito? Please tell us something about your work. Bali po nagsimula po siya sa plantita lang dati hanggang sa dumami yung nagpagawa, iba-ibang na po style. Okay, ayan. So, napansin ko rin doon sa mga pinadala mong mga iba mo pang mga works, maraming tawag dito, plants. Opo. Oo, tanim. Bakit? Bakit yun ang naging tema mo? Nung pandemic po, halos lahat ng tao naging plantito po Oo nga. Tapos nung time na yun, wala po. Naisip ko lang na gumawa kasi that time wala po akong trabaho, malungkot. Tapos trinay ko pong mag-paint ng plantitang lahat ng halaman na nasa isang basket. Ayan po, doon po nagsimula. Pero yung may struggle din po kasi that time na gumaganon na po yung napapansin na bigla po akong nagka-COVID. Talagang survival po. Talagang... So itong skill mo, ang nagbigay sa iyo ng pagpupursige to move on. Opo. Really? Talagang that's so nice. Niligtas niya po ako kasi talagang that time, nung pandemic, halos lahat walang trabaho eh. Tapos, hindi ko rin alam siya magliligtas sa akin kasi sa panahon ng pandemic, painting, sino bibili? Parang hindi siya, kailangan ng tao. Pero, himala, ang galing ng Diyos lang po. Ang galing na, no? Opo. Ang galing. Kasi, ano naman ang reaksyon ng pamilya mo sa ginagawa mo? Nung una, Nung una, talagang hindi namin po inaasahan. Talagang painting lang po talaga. Sabi ko, kung wala pong nasa isip kong kikita o talagang gusto ko lang pong gumawa. Talagang hindi ko po akalain lahat na mapapansin. Yun nga, anong sabi ng misis mo? May mga anak ba kayo? Siya po, isa lang po. Isa lang. Dito si misis Ano pangalan ni misis? Grace po. Hi, Grace. Saka si Creo po. Creo. Si Creo. Parang tunog color. Sige. Anong sabi ni Grace? Halika Grace nga, you join us nga. Halika, dali. Okay. You pull a chair. Yance, sorry medyo naiilang ako sa pangalan mo. Yance talaga. Opo. Okay. Grace, anong reaction mo nung nag-umpisang gumawa ng ganitong mga likha si Yance? Good morning po, ma'am. Hi.
Sinusuportahan ko lang naman po siya Yeah, kahit oo ano pong nga. gusto niya. Pero yun nga, sabi kasi niya, it's so medyo risky Opo. yung ginagawa niya kasi yun nga, pandemya nga. Sabi nga ni Yancy kanina, sino bibili ng art, di ba? Lahat kapos. So, paano ang suportang ibinigay mo sa kanya? And how did you pinag-aralan o pinag-isipan ang sasabihin mo sa kanya para naman mabigyan mo siya ng suporta? Actually po ma'am, nung pandemic po, Oh. nag-start po siya kasi po since plantita po ang uso, Yeah. nag-paint po siya sa paso. Sa paso. Opo. And then, parang sabi niya lang sa akin, parang gusto kong itry yung painting. Kasi parang, di pa po, ang painting pang mayaman lang. Gusto niya po mag-try kasi nag-try na rin po siya before mag-tattoo. Yung more on hobby lang po. Yeah. Tattoo, more video editing, graphic designing, drawing, colored pencil, lahat po talaga. And then, yung last po na hindi niya natatry is yung painting po. Okay. And then, nung sinabi niyang mag-paint, sabi ko lang, sige lang, go lang. Kasi, ang dami naman naming oras sa bahay. So, nung nag-paint po siya, ayun po. Yung kabuhayan aspect, Grace. Actually po, that time, nag-work po ako. Then, siya na-stop po. Kasi sobrang takot po namin lumabas ng bahay. Oo nga. And then, hinayaan ko lang po siya sa dream niya po. Sa gusto niya talagang mangyari. Talaga po. Tiwala lang po talaga sa kanya at kay God. Alam mo, ang artist may kanya-kanyang temperaments, 'di ba? Moods. Mahirap bang mahalin ng isang artist na katulad ni Yance? Hindi naman po, ma'am. Ako po. Talaga? Hindi naman po. Paano kung moody-moody? Kasi hindi hindi niya maayos yung ma-visualize yung kanyang gustong gawin. Actually, we've been together for 20 years na po. Wow, 20 years. And kabisado na po namin isa't isa. Kabisado. And talagang pagka po nagpe-painting siya, and actually gumagawa rin po siya ng tula kasabay ng painting. Yes Artist po. talaga. Grabe. Sa yung kabila. Wow. Ay, dito po sa Ay, po sa isa. what do you mean? Each paintings po talaga, naglalagay po siya ng tula. May tula? Ay, patingin nga, Apo. be. Ay, ito. So, bawat painting, ang bigat. Ang bawat painting pala, sa likod, okay, this is the painting. I love this. It's really a whole family. At saka, ang gusto ko sa gawa mo, yan, si buhay na buhay ang mga halaman. Kasi plantita rin ako. Ay, at the forced plantita, dahil asawa ko ang nag-ano sa akin. Merong kasamang tula sa likod. And yung isa, tatay number 2, magiging mabuting asawa. Asa na ba ako? Uunahin ko ang aking pamilya. Ako ang kanilang sandalan. Laging nandito kapag sila'y nahihirapan. Walang magiging paborito. Pantay ang pagmamahal ko. Nakalaan sa kanilang aking buhay. Tawagin mo akong tatay. Oy, grabe. Yancy, ibang klase ang artistry mo. Parang nung nagsaboy ng artistry ang Panginoon, meron kang daladalang bilao. Paano, hindi ba mahirap maging tatay ang isang artist? Hindi naman po. Paano ka, anong klaseng tatay? Grace, tama ba ako? Opo. Ayan. Grace, anong klaseng tatay ito si Yance? Sige nga, kwento ka nga. Yung asawa ko po ay sobrang maalagain po. Talaga? Lagi po siyang iniisip niya po yung future namin. Kahit po elementary pa lang po yung anak namin, baka po maiyak. Sige. Umiyak ka, okay lang. Nandun na po kagad siya sa ikakasal ng anak niya. Ay, ano ka ba? Elementary pa lang yung bata, bakit kasal na agad yan? Hindi po. Excited po ako sa future niya. Yung mga ganun. Doon sa advance yung sabi ko, lahat po para. Lahat nga. Pati Lahat. yung interview po, pumapayag ako dahil sa kanya. Nayain po ako. Oo nga. Tawag ka, lost of words ka sa aking mga katanungan. Pero, okay, tawag dito, tawagin natin si Creo. Halika, Creo. Pogi-pogi ni Creo. Grabe. Ayan, dito ka sa gitna ng papa at mama mo. Ayan. Ano bang masasabi mo kay ano bang tawag mo kay Papa? Papa, Daddy? Dahil nitong nag-celebrate na Father's Day, ano bang mensahe mo sa kanya? Sige, Creo.
Good morning po. Oo, sige. Ang mensahe ko sa kanya ay proud po ako sa kanya. Nahihiya. Proud ka. Oo naman, maging proud ka talaga sa daddy mo. Grabe. Ibang klase ang kanyang ang kanyang talento. And Grace, what do you have to say? What is your message to your hubby, Yanse? Actually po, simula po nung pandemic na nag-paint siya, tapos tuloy-tuloy na po yung commission niya. And minsan po kasi ginagawa niya palang pinapareserve na sobra pong nakaka-proud. And consistent po siya sa ginagawa niya. And talaga pong kahit birthday niya, kahit may sakit siya, kahit Pasko, bagong taon, nagpe-paint lang po talaga siya. Sana po ay bigyan lang siya ni God ng best health and long life. Para magpatuloy sa painting po. Of course. And Yanse, what can you say? What do you want to say, what is your message rather to your family at saka sa iba pang mga tatay na may talent na katulad mo? Sige, could you just move a little bit the mic? Yan. Okay na yan. Sige. Sa kanila po, huwag silang mag-alala. Ito lang ako. Umiiyak. Naiyak naman to si Yanse. Well, I wish you well. Mabuhay ka, Yanse. Dahil kahit na, kasi ang hirap ng personality ng isang artist. May mga times na ayaw nilang makipag-usap, nagkukulong lang hanggat hindi natatapos ang isang obra. Pero and I guess, napakaswerte mo, Yanse, na meron kang understanding na asawa niya katulad ni Grace at nuknukan ng tawag dito, masunuring anak na katulad ni Creo. Diba? That's something to be thankful for. Opo. Sige. Opo lang talaga. A man of few words. Saan ka ba mako-contact, Yanse, kung gustong magpagawa ng iyong obra? Madalas po active talaga ako sa Facebook lang sa po. Facebook. Yanse Iriola lang po. Yanse Iriola talaga, I-R-I-O-L-A. Opo. Iriola, oo. Itong number na ito sa iyo ito. Opo. Ayan, sige, I'll keep it kasi papagawa ako sa iyo. Maraming salamat. Saan pa ba kayo nanggaling? Malolos po. Ay, wala kang bahay ko! Thank you for the time. Kailan ka ba magkakaroon ng show? Ay, hindi na po ako active ngayon sa kasi simula po nung wala na akong time sumali sa exhibit. Sa dami ng commissions? Mga nakaraan po, bali po sa bahay, nagpagawa ako ng malit na studio gallery po para yung gusto pong pumunta, pwede na po kasi dati po, lagi po akong pagpupunta, gusto pumunta, wala naman po ako papakita kasi nabibili po minsan agad. Agad-agad? Opo. Naku, masabi. Naku, mabuhay ka. More power sa iyo, Yanse. Magaling lang po si God maghanap ng clients po. Magaling si God na maghanap ng... Thank you, that's so nice. Thank you so much. Thank you, Pamilya Iriola, Yanse, Grace, and Creo. Mabuhay kayo. Ingat kayo sa biyahe, ya. Thank you so much. And look, tingnan nyo sa Facebook si Yanse Iriola para sa kanyang mga obra. Baka kayo interesado, 'di ba? Thank you so much.